because Inday is fighting back, they are going to look at it as an act of desperation kasi they cannot answer back. Of course. Ganon. Kasi usually, di ba, pagka kunwari, yung isa lumalaban, na parang, ay, hindi ko nalalabanan yan kasi desperado na siya, yung mga ganon. It was a blanket response, yung desperation na yan ang nila yan ang tono ng yan ang tono ng PR nila against Inday But it is really Inday fighting back. Inapi niyo ako ng bonggang-bongga, ginamit niyo ako and everything. Now, I am fighting back. Ganyan, talagang lalabanan ko na kayo, ganon. And, ayun, so tingin ko, yeah, I think mas ganon yung, kumbaga, she's just fighting back. Para lang takbo, hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas maraming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang, ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow, sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong effigy. Sasunugin nila, magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao. Alam mo, feeling ko maano ka doon. Feeling ko yung mga gagamitin yung area na yan para iba siya, na parang, naku, may something talaga dito kay Inday, ganun. Actually, yung ngayon, meltdown daw. Ang description ng best friend ni EBC, yan ba? Hidarian, sabi, total meltdown daw nangyari. Total meltdown daw. Total meltdown kasi yung mga sinasabi daw niya, meron daw something. So yun ang nila ngayon. Kung mabasa mo yung mga pages nila. Kasi because of the cuss words, yung cursing, yung parang binalikan niya, yung parang anong tawag diyan, no? Parang wala na daw sa hulog. So kung babasahin mo yung pumapasok sa feed natin ngayon, Joey, biglaan. Ang daming feed ng kabilang side is total meltdown daw ang nangyaring to kay VP. So yung message niya. Yan ang pinagsasabi nila. Actually, ang immediately after nitong press con na to, the tone of their attack is desperate Inday. Ayun. Desperate Inday na parang sobrang desperado na niya kaya nagme-meltdown na siya, ganun. But they are, kasi it is desperation kapag ka unreasonable na, talagang parang it's coming from different places yung sinasabi ni Inday. Kasi hindi naman coming from different places. Alam mo, hindi naman all over the place yung mga reklamo ni Inday. Pinunto per punto niya. Ganon. Yes. And ang problema, itong mga to, lalo yung mga nambabash kay Inday, pag yung mga sit down na ganito at saka harapan tayo dito punto per punto, hindi rin naman kayo tumatagal eh. Yung mga tumatagal, ayan, dito kayo, sige, akit kayo dito, bilis, pag-usapan natin, 'di ba? Wala, I mean, 'di ba, sino ba yung tumagal na na basher ni Inday who can really go toe-to-toe sa mga supporters ni Inday? Anong meltdown ni? Nagangawa ba si Inday? Naglupasay ba siya yan? Paano meltdown? Desperation niya. Nag-agree ako na medyo desperado si Inday kasi gaya nga nasabi niya, di ba, nagkampi-kampihan na lahat at naiwan na lang siya. And she doesn't care naman. Pero still, yung ginagawa sa kanya, hindi naman siya magsasalita kung hindi na dati noon yung mga sila Lisa, sila Tambaloslos, yung mga kung sino yan, mga wala namang kwentang politiko. Pero yung mismo presidente, sinabing deception yung ginawa niya. Ay, kahit ako yung VP, magsasalita na ako, desperate ako magsalita, ipagtatanggol ko yung sarili ko. So, desperation, hindi ako, pero meltdown, wala akong nakitang meltdown. Ang nakita ko tapang. Desperate in a sense na, Mami Laika, yung kumbaga parang, she was left to fend for herself eh. She was pushed against the wall. She was otherwise, hindi niya ito gagawin. But she was pushed. They asked for it, kumbaga. Di ba nga sabi niya na parang, bakit nyo kasi binanggit pa yung pangalan ko? Huwag nyo banggitin yung pangalan ko, mananahimik ako, titiisin ko yan, lalaban ako ng tahimik. Pero binanggit nyo yung pangalan ko, pag babanggitin nyo yung pangalan ko, drag me to hell. Di ba? Parang ganun yung ano niya. Po kayo, oo. Sabi naman ni Awesome Bean, sabi niya, it's really just giving them a fight. Ayan. Yeah. Actually, ganun yung impression ko.
na ano na hindi gusto lang niya talaga yung kumbaga parang dahil nga mag-isa na lang siya at ano ganyan well tangina sige drag me to hell. Well, actually hindi naman I beg to disagree, no? Politely, Miss Laika, it was not for me. It wasn't a sign of desperation, nor was it even close to a meltdown. Kasi if you look back, inumpisahan na niya ni Inday yan eh. And dito nga sa press con, si Inday revealed na nung nagsalita or nang paalis na siya sa DepEd, sinabi niya sa sarili niya, okay, then let's go to hell then. Tapos nag-resign na siya sa DepEd kasi wala na daw, toxic na daw talaga, no? Now at so from then on hanggang sa yung mga press con niya na nagko-call out na siya. Remember ha, sa press con na ito, sinabi ni Inday, yung foreign policy, hindi muna natin pag-usapan. Next na yan. So next na yan, yes, so she is carefully curating the issues na kanyang sasagutin at eto na kasi yung promise niya na needs a sit down. And again, no, to drive home the point, Inday is actually talking to the 32 million, not to the bash of the trolls or to BBM, no. This is Inday. This is Inday holding herself accountable to the 32 million na feeling nila na si Inday yung may sala sa nangyayari sa ating bansa. Well, as far as they will actually spin it as much as they could, no? Yun na nga, to capitalize on that. At again, no, knowing Inday, I think she is also calculating the response of the other side pagka ganito yung kanyang tone. Kasi if you look at the previous parang may increase of intensity, no? Parang may konting intensity na lumalakas yung intensity every time may may press con. It's very interesting. Kasi because Inday is fighting back. They are going to look at it as an act of desperation kasi they cannot answer back. Of course. Ganon. Kasi usually, di ba, pagka kunwari, yung isa lumalaban, na parang, ay, hindi ko nalalabanan yan kasi desperado na siya, yung mga ganon. It was a blanket response, yung desperation na yan ang nila yan ang tono ng yan ang tono ng PR nila against Inday eh. But it is really Inday fighting back. Inapi niyo ako ng bonggang-bongga, ginamit niyo ako and everything. Now, I am fighting back. Ganyan, talagang lalabanan ko na kayo, ganon. And, ayun, so tingin ko, I think mas ganon yung kumbaga she's just fighting back. Just to clarify naman kasi, yung words desperation and meltdown galing yan sa kabila. So there's the one word that against her. Hindi sa atin. Second to that is that whatever she does, if she keeps quiet, if she talks, there is always something they will say against it. So, itong ginagawa niya, kahit anong gagawin niya, diba? But right now, she is in that position, which she never was in that position before kasi nagti-team player pa siya noon kay BBM. But now, nothing is holding her back anymore. And for her, wala naman nakabuti nung tumahimik ako. Now, I have to be accountable sa 32 million ko. I have to address them. No, so, the desperation meltdown, we don't agree, of course, but that didn't come from us. Kumbaga, it never came from us. It came from them. Yun. Pero parang siguro yung meaning ko ng desperation. Kasi sa akin, if you feel like the need to fight back, meaning sa akin desperation. So, even si BBM, yung sinabi niyang deception yung ginawa ni Inday, sa akin desperado rin si BBM noon. Kasi bakit kung hindi ka desperado, ba't kailangan mong siraan si Inday? Ba't hindi ka manahimik yan? Bakit insecure ka? At ba't kailangan mo pumunta kay Lenny, di ba? Yun ang tunay na act of desperation. Imagine yung ginawa niya. Yun ang desperation. King Ray Perez, pwede kang umakyat, King Ray Perez. Merong link sa baba, pwede kang umakyat at pwede kang makipagtalakan sa amin dito at sabihin kung ano ang iyong nararamdaman sa live sa press con ni Bilias akyat. Ayun. Bakit okay, ka Queen? Sa akin teka lang naman. Kahit ako, desperate ako ever since na parang Inday bumitaw ka na kay BBM kasi gusto kong makita nagsasalita ka na against kay BBM at ngayon natutuwa ako na ginagawa na to ni Inday. Tama. Tayo nga. Diba, EB, may ginamit ka kanina, nag-i-intensify. Actually, ako nag-e-escalate.
every time na umaano siya, nag-e-escalate yung ano niya, power niya, 'di ba? So nag-escalate yung kanyang nag-e-escalate yung kanyang nag-e-escalate yung anong tawag dito? Habang nag-e-escalate, ini-escalate niya yung anong tawag dito? Yung kanyang sagot or yung kanyang counter arguments, ina-escalate niya. Ini-intensify naman niya yung language being used. Oo. So ewan ko kung hanggang kailan to at yung time frame niyan at baka may talagang sasabog na malakas, no? Doon sa dulo nito. Madami pa daw siya parts na na tinatago, 'di ba? May part 2 yata to eh. Part 3 na ba? Part 3 na bali yan na, Joey, kasi pangatlo na yung susunod eh. Kung meron man. May susunod pa to, 'di ba? Sabi niya. I think meron pa kasi dami niyang topic, ang dami niyang agenda, hindi naman niya. Yung kay Martin, hindi niya na bongga-bongga, 'di ba? Hindi naman. Yung kay Martin, sabi na, ito lang ang sasagutin ko kay Martin pagkatapos yung mga susunod next time na yun. And then you have foreign masyado. Yeah, you have foreign policy pa, no? Yan isa pa. Yun ang abangan natin. Yun may pasabog yun, yung foreign policy. No? We will be surprised. Siguro may mga pasabog din yan. Yung foreign policy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya. Yeah, because I've been waiting for Inday's reaction doon sa yung perspective of war. And that is very, very important. And well, I am glad that Inday intends to talk about this kind of things. Kasi parang for me, hindi ko mapapatawad si Inday pag hindi siya sabihin dyan. So, isa rin sa parang comforting sa akin. Nung nakita ko na, foreign policy, sige, pag-usapan natin yan, pero hindi ngayon. Because I think it will really require its own time para i-discuss ano yung mga disgusting thing na ginagawa nitong gobyerno natin sa Pilipino dahil sa paglalagay sa paglalagay sa atin in sure sure harm ng gera. So yun. Okay. Anyway, ayan, ano na tayo? Move na tayo. Teka, pakitin ko si Tatay Amik. Ayan, nandito sa Pilipinas si Tatay Amik. Okay. Hi, Tatay. Uy, Tatay. Good evening. How are you? Ayan. Hello, boss. Ayan. Hello po. Hi, Tay. Baby. Excited Okay. excited lang ako, nandito ako sa Davao ngayon. Ay, wow. Ayan. Sige. At ito, play muna natin tong video ha, tapos then we can make a reaction after. Merong ganun sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon. Na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency free kami. Ang dami-dami awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, maisip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako i-request ngayon na tumakbong Vice President? And Geometry Upgrade 4. Wow, upgraded generation na talaga. Just like your probiotic. Ayan. Yung part na to, also very, sa bagay hindi naman to secret, na talagang lumapit naman talaga at sinasabi rin naman to ni Inday even before, na sila talaga ni Sen Aimee yung nag-uusap. But, okay. Kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Teka, sorry. Kit,
mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya ang mandaya nga ang istoryahan din eh. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP, tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Hindi ko lang narinig yan. Ang harsh ni God, pinatakbo para matalo. Diba? Baka iba yung narinig niya. Hindi kaya? Just me. Party Anyway. line. Anyway, pero parang, wow talaga, takot na takot sila kay Lenny noon. Sa bagay kasi natalo nga sila by 100,000 votes ni Lenny eh. 200,000 votes. So, yeah. Pero parang OA yung pagkatakot nila kay Lenny. Actually, it was a valid fear, Joey. Kasi kung yung Disney, may tulog yan, pwedeng mahati yan, hindi yan magiging solid kung hindi si Inday ang kapartner. Sa bagay. Yes, because Central Visayas, especially Cebu, as I've told so many other people, traditionally is the seat of liberal party politics. Yellow na yellow talaga ang Cebu. Pink na pink talaga ang Cebu. No? In fact, maraming mga DDS talaga, ang edad ko, yung mga anak namin, mga piklaw. And add to that, kuya nga, yung kumbaga parang they lost to Lenny and they lost the protest as well. Yes. Diba? They lost in the protest. So kumbaga, siguro nga parang talagang after the protest, instead na bumawi sila, na nadagdagan pa ng abansi ng lamang. Saka kailangan talaga nila ng landslide para, ayun ang worrying nila. Kasi kung before, parang yung 2010 at 2016, baka masulot pa sila. Ito kailangan landslide talaga ang kailangan nila para walang question na kahit dayain. Tapos yung militar, hindi na magdi-destabilize kasi nga majority mandate ang nakuha. Kasi pagka hindi majority mandate, yung militar tsaka yung mga local politicians mag-align yan to topple him, just like what happened to Erap, even if it was a landslide. Ayun. Anyway, ayan. Sige, ituloy na natin to. Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos. Mainit na siya ngayon. So, I sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for Vice President. Because I've never seen my numbers as Vice President. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM at si Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nakita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto kong umextend na ni Martin Romualdez, magawa siya ng party-party ko na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think he's in pictures, upo ako sa couch, sabi ko si BBM, sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa'yo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbo president, sinabi ko na yan. Sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during Pipitip, may murang pamabang ng damit. Sorry, ayan. Mandatory break. Ayan, dahil wala tayong kulay pink. Walang ad lang, unskippable pa mga ads. Birthday ko. May 29 nata sila pumunta. So okay na yun. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Tapos, hindi naman talaga siya kasali. Sinisik lang niya yung sarili niya. Sa impusa. Totoo yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi! Tambi, kasi si Inday nag-invento ng face to face. Okay,
Pero ano ang tawag daw sa kanya, ito pa yung isa ko sa mga isa sa mga, pero later ko na rin i-articulate. Itong yung Tambi, si Inday, of course, siya may pakananan tambaluslos na yan. Pero yung sinabi ni Inday na yung kulig ni Tambaluslos, Tambi rin ang tawag sa kanya. Yung colleagues, yes. Yun nga. Diba? Ibig sabihin, hindi siya nire-respeto din dun. Correct. Kaya paano nanalo yan? Paano naging ganun ka-powerful yan? Diba? And then, ang Tambaluslos, where Tambi came from, yung root word na Tambaluslos, was coined by VP Sara on Martin, which means no, subconsciously yung mga kaalyado ni Martin na tumatawag sa kanya ng Tambi, no, may certain affinity to Inday, unconsciously or subconsciously. So, di ba? If the colleagues of Tambaluslos is calling him Tambi, ibig sabihin, there are bunch of people in the House of Representatives who doesn't like you and who perhaps like you only because you hold the key to the budget. Yeah, and they have a constituent to protect. So you are not enjoying any moral ascendancy over these representatives in your little kingdom that you reign right now. Kasi hindi ka naman talaga nila nire-respeto. Tawag nga sa'yo, Tambi eh. They are just playing you, Tambi. So ngayon, yung mga ganitong hirit ni Inday, I'm pretty sure praning na praning dito si Martin. Kulig mo, tawag sa'yo, Tambi. Diba? Tangina, matapos mong pagbibigyan ng milyong piso yung mga colleagues mo dyan. Pagkatapos sila tapalan ng kung magkanong pera, diba? Pagkatapos tawag sa'yo, behind your back, Tambi. Patay tayo dyan, Martin, diba? O diba, eh! Ayun. So, ang nung ineme dito ni Inday, yung parang pahapyaw lang yung niya, yung sabi ni Inday, pero malalim yun. Malalim yun. Kasi ang attack doon yung akala ni Tambi na foothold niya sa House of Representatives eh. Diba? Para mong hinugutan ng ng carpet na kinatatayuan. Tapos bigla siya nagkaroon ng insecurity ngayon. Sino itong mga hinayupak na ito? Yun! Paranoid na siya ngayon, di ba? Sino tumatawag sa akin, Tambi dito? Ayun. So, ayan, praning na praning sila ngayong gabi. I'm pretty sure nagre-regroup sila and nagde-debrief. Ayan. Okay. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sabihin ko na ito yan, Joey, who can say that this really happened. So sabi ko, Joey, ito yan. He's the guy I introduced you to. Really? Remember? Yung other guy natin kayo baka gusto share. Ang secret ng EB. Marami kaming secret na ni Kunyang EB. Ayan. Again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ko. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong vice president. Sabi ko, number one, siguro man, ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong president. I think may intindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-vice president ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD, sa build at that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang talaga ang 6 years. So sa ngayon, mag-third year na tayo, wala pa tayong nakikita ng big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong mapupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. And naisip ko, I don't think kaya ko siyang i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang doon lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nila number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang nangyayari. So, napagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung survey, huwag lang kayong maghiwalay, mananalo kayong dalawa.
Kahit non-stop pawis, amoy blooming pa rin. Dahil sa Yes, new yun nga yung nakita natin talaga, no? Ito yun. Hindi pwede mag-picture. Pero pwede kayo makita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Dito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Hanggang dito, Senator Aimee, Governor Claudio Bautista, Congressman Claudio Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Pwede nyo tingnan mamaya, bawal mag-picture ha. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mga ko. Kinausap ko yung dalawang kapatid, si Paulo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Walang sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo? And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ko ng letter, nag-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya po, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon ko ni PRD, and then ginanon niya, and then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yun. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yun. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo, at pinatakbo akong President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala yan. Kung ikaw ay President, mas mahirap ka. Sabi niya, mahawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, ang cute niya, ayaw na sabihin bobo. Ito na kami ni Mr. Ikaw natatawa ka. Kung kami kakalungan ka, uupo ka na lang ka. Sige, okay. Bakit kapansanan? Kulang na lang ganun yung sabihin niya. May kapansanan to sila si Bongbong. Diba? Exception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, kung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi naman pwede sabihin sa bata, yun, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home.
my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung humindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DMD ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? So naiinahan na buhat. Asam na siya dahil to. Planning ako dito. Planning overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka, pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok pa siya ba? Magtrabaho ka, unya napay nga na intriga. Madaot lang imuhang kamada. So yun ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumipat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then, na-surprise ako dito. Ako din. Surprise ako dyan. Yung na binigay pala sa kanya yung DND pagkatapos she chose, di ba parang sabi niya parang siya na yung parang napag-isip-isip niya na mukhang hindi okay kung yon kasi pag dududahan siya and things like that, pag-aawayin sila. So pinili niya yung mas less volatile na position which is DepEd Secretary na align pa rin doon sa plataforma niya. Ganon. Kasi all along parang ang impression was well, yung iba sabi well, the Philippines is not ready for a female DND chief, yung mga ganun yung mga ineme, and then that Bongbong has something else in mind. Ganon. So medyo nagulat ako na binigay pala sa kanya yung DND position. Ako din. Ayun, yes kuya. Ako din. Nagulat din ako, no? Because I really was expecting na hindi binigay, no? And this goes to show na talagang nagprepisyo talaga si Inday. Even after winning even if maganda na yung leverage niya na maghingi kung ano mang gustong hingin at ibibigay naman siguro ni BBM noon, pero she chose to choose a portfolio na hindi magkukos ng friction na instigated ng mga dilawan. Pero yun na nga, no? That's beside the point already kasi kahit sa DepEd ginawa. So nandito na tayo ngayon. Ako medyo bothered ako sa doon sa pamasahe, Joey. Kilaro ba niya yun? Yung sa aeroplano, airfare. So she asked... Hindi airfare. Right? Hindi airfare. Yung presidential jet. Support sa kanya. Tapos hindi ibinigay. So siya nang bahala, sabi niya. Binigay yata kaya eventually, hindi rin siya naging priority. Hindi na siya nagiging priority. Binigay yung support initially, pero kinuha rin siya eventually. I know there was a very, very public discussion about this kasi yes. Even BBM then, nung kumbaya pa ang sitwasyon, sinabi ni BBM na yan talaga yung hinihintay sa kanya, na maliliit pa yung anak niya, gusto niya maging present sa buhay ng mga anak niya. So importante na makita niya ang anak niya regularly. Na yung kumbaga na siya ay nanay. Ganon. So for a while na a-accommodate, but dumating na nga yung panahon na yun na, pati nga security. Actually, may matisya na ako ngayon kasi remember kung bakit ayaw ni Duterte din tumakbo si Inday kasi isa yan sa reason ni Duterte, maliliit pa yung anak ni Inday. Kaya nga parang sabi niya, mahirap sa babae mag-presidente, ganyan-ganyan. And then, remember nung naging maingay ang diskusyon na yan nung ginamit ni Inday yung chopper, di ba? Sa TikTok, sino ba to? Yung Chinese na lalaki na talagang tinira, parang naging nag-viral sa TikTok yan Alam mo, kinukutuban ako ngayon. Mukhang yan, mukhang ang naglabas din yan yung nagpakalat ng ganyang istorya. Mukhang yung kampo din nila kampo rin nila BBM or ni Lisa. Yung nagpaputok nung viral na si Inday nga is umuwi ng Davao gamit yung chopper, yung presidential chopper. Oo, si Kristan. Oo, pinapatok nga nila yan sa TikTok noon, no? Malamang. Tingin ko baka sila Lisa kasi para tumigil si Inday gumamit, para sila na yung gagamit. Alam mo yun? Kasi di ba remember yung nung pagkapanalo, may nagsabi sa atin yung dating yung mga bumaliktad recently, di ba sila yung nagsabi nga na
ang ano is sisirain si Inday. Parang, paano yan, harang si Inday? Sisirain si Inday. So, ngayon nagkakamali siya ako na yung pagputok ng viral na yun na sa TikTok na paggamit ni Inday ng chopper. Parang tingin ko sila rin yung kanila rin galing yun, hindi sa kakamping. Sila kina nakakamping. Parang connected lahat ng mga. Pati yung confidential fund mukhang patibong din di ba? So, yeah, it's well, yeah, lahat ito is an orchestrated effort, no? It was really planned long before they were elected into office. It was a sinister plan talaga. Even Amy Marcos was an instrument of that plan, no? Whether willingly or unwillingly, no? She was part of it, no? In convincing Inday to run as VP. At yun nga, problema nga, Amy now has been ostracized at ito na nga sina Lisa at Martin and company ang nagpapatakbo ng multi-million peso demolition job against Inday, no? So yun sa tingin ko, no? At going back, no, Miss Laika, no, mga partners, no? Tama, no? At yun na nga, at sinabi nga ni Inday yan no? Na doon siya medyo kasi yung si BBM ata, no? Sinabihin niya na akala ko ako ring priority for the air transport. So dapat sabihan mo sila na ganyan. Ang sabi daw ni BBM, piniem ko na so sorry, wag na. But in any case, go. Ituloy mo na, kuya. Kasi yun na nga, ang sabi daw ni BBM, do I have to tell them? Wala talagang balls, Walang balls talaga, no? At si Lisa naman talaga, at ginawang priority si Lisa, First Lady. Wala naman trabaho. So parang ganon. Diyos me. Ayun. I can imagine, kuyang. Ayun. Okay, let's go. And the other one, sabi ko, supportan yung air travel ko. Sabi, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba, sabihan mo yung 250. Kasi na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? Kasi semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na, isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung ang trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si Lisa. So, I said, okay, this is... Ito kasing mga taong to, sina Duterte, yung mga Duterte na bloodline, they really value word of honor talaga. They anchor their friendships, their loyalty on word of honor. Ganyan sila ka particular. Palabra de honor talaga. Para pala siya nakikipag-deal sa adolescent kausap. Parang adolescent. Tita, it's labas na labas yung pagka-spoiled brat, yung pagka-ano. Oo. Do I have to think at that point, at that point, kaya talagang nababalikan dyan si Senator Amy. Kasi syempre at the end of the day, you are your brother's keeper. Of course. Ganito yung kapatid mo, utang ina. Gagawin natin. Diba? Gagawin natin. Hopeless. I mean, dapat I do not know kung anong kinembot nila dyan, pero Inday basically showed to us na kung gaano ka undependable si gaano hindi maasahan si Bongbong. 'Di ba? Putang ina, kinayag-kayag niyo ako dito. Meron akong kondisyon. Pagkatapos yung kondisyon na yun hindi mo kayang i-honor. 'Di ba? And that's just kumbaga it shows the character of Bongbong talaga na wala talagang one of two. Kasi yung first, inabandon na niya, yung DND, for the sake of the unity team. Correct. Yes. Oo. See, caring for the stronger governance, stronger to strengthen the harmony, 'di ba? Kasi iniisip niya pag mumulan ng gulo pag nag-DND ako, so hindi na lang. Ganyan. So, kumbaga, parang yung pag-abandon niya ng first na condition, napaka-noble pa ng purpose. Kasi selfless. Just needs to ang selfless pa nung reason. Yung second, na parang putang ina, ito na nga, you just need to follow through dun sa pangako mo, dun sa second condition na inimpose ko. Tapos
even this, you cannot, napakaliit na bagay yan, Joey. Kung tutuusin mo. Napakaliit nga eh. Napakaliit na bagay, hindi mo ma-follow through. Sus Maria Josep, diba? Napakaliit na bagay nun sa kumpara sa pagdala niya sa'yo sa Malacanang. Correct. Pero napakalaking bagay na yan kay Lisa Marcos. Ayun lang. Yeah. Yes. Kasi sila ang nagde-decide, di ba? At bakit siya kailangan ng presidential chopper? Ano trabaho? Di ba? Kailangan niya laging tumatakbo sa St. Luke. Sa St. Luke's kasi na naka-chopper. Kailangan laging naka-standby yan dahil laging code blue. Kasi hindi inaasang pagkakataon na padalas yung code blue. Kaya siya yung naging priority. Kaya kailangan yun, di ba? Ayun. Yung pala, yun naman pala, Inday. Napadalas daw kasi ang cold blue. Kaya na-priority si Madam. Si Madam Lisa. Ayan. Okay, anyway. Some form of insincerity. Okay, alam mo problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na nagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay, so that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yun. Diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kasi sinasabi ng mga tao. Yung reporter, no, yung parang feeling yata niya mag-beat around the bush. Oo, polite. He was too polite. Diba? Sobrang polite, no. Ano po bang ibig niyo sabihin dun sa hindi marunong mag-presidente? Di niya alam. Oo, yun lang yun. Di ba pinag-isipan eh, dire-diretso. Gago talaga. Grabe. Sanay na binibaby si BBM eh. Oo, totoo. Parang hoping pa yung reporter na, can you please, break it slowly and gently? What do you mean yung hindi niya alam presidente? Yung reporters ko yun, iisip, paano ko kaya ito re-report na dahan-dahan? Siya pa. Baka masakta si BBM dito, eh! Kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. So then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay, so. Yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Okay, hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you? Okay. Madam VP, with all this revelation that meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Surf Sun Fresh Liquid. Ang doble load linis at bango ng liquid, may anti-kulog sun power na. Sabi ko na nakikita panglabang ngayong araw na to, Joey, ha? Oo nga, eh. Sabi? Para daw kay Fernandez. Ang dami ko na nakita mga sabot ng labang. Naisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, patitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Habulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes.
Pero Yun. lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop. Madami tayo dyan. Malagay ko mag-uunahan tayo mag-comment dyan. Timpla mo na ako. Ulitin nyo muna yung part na yun. Timpla ko ng kape. Sige. Alam mo, yung nag-gets ko dyan sa part na yan, na pagdating nyo doon, ako pa yung presidente ng impyerno. Medyo may good indication yun na bakit tumakbo si Inday sa 2028. For me, ha? Bakit? Bakit me? Hindi ba parang sabi niya ganun, you can drag me to hell. Pero pagdating nyo doon, ako pa rin na presidente ng impyerno. So, parang, I still own you. Oo. Magkita tayo sa parang ganyan ninyo ako, magkita-kita tayo sa 2028. Parang ganon. Ako dito, ang take ko dito, tinawag ko nga siyang the inevitable president. Kahit saan mo siya, wala siyang pupuntahan. Talagang tatakbo yan. Yun yung nakita ko sa kanya. Pero it also gives me a window. Ano ba yung mangyayari ngayon pag nanalo naman si PRRD as a mayor? Kasi you're putting them in that position. No? Anong gagawin nila kay PRRD kung siya yung mayor? Kaya ba nilang suspendihin si PRRD? Because that's the scenario she was putting herself. Kung hindi ba ako naging vice president, naging mayor lang ako, tapos ganito ako magkikilos, hindi kaya nila ako suspindihin ng mabilisan. So PRRD will be put in that same boat. And we're sure he's gonna win, right? So ano ang magiging treatment sa kanya? Ako, Mami, tingin ko yung step na yan ni PRRD. Parang at the same time to protect Davao and at the same time para ipinapain yung sarili niya. Kasi just in case gawin nila kay PRRD yan, talagang maglalabasan ng kulay. Magkakaroon ng magkakalinyahan ng mga bagay-bagay. So, hindi nila gagawin kay PRRD yan kasi ano ko na yung ano na yan yung usap-usapan na yan. Kumbaga, ito na yung ultimate bait, yung sacrifice. Parang masakit man siyang pakinggan, parang yun ang gagawin ni PRRD, right, Mami Laika? Yun yung naririnig ko Now, once they touch Davao and PRRD while he's sitting mayor, all hell will break loose for the Duterte's test. I think, yun. Ano ko lang yun doon sa sinabi ni VP. Iyon. Ayan. Jocelyn Munoz, pwedeng umakyat. We're willing to share, I am willing to share my platform with you. Pwede mo kaming kumbinsihin dito kung bakit mali yung mga sinasabi namin. Tapos yung kulay ng mga tae, ganyan-ganyan. Pwede mong isa-isahin yan dito. Tapos i-convince mo kami, ano ba yung kulay at baho ng mga dutae na yan? O, bilis, kaya ba, Jocelyn Munoz? Kaya ba? Alam mo, sabi niya, inutusan daw ni Inday yung kadete na hingin yung redos ni BBM sa tutupan na mamahalin. Ganun siya kabobo, yung pakyatin. I-question and answer natin si Jocelyn Munoz. O, bilis, Jocelyn Munoz, akyat. If you cannot substantiate, mapipilitan ako na i-block ka kasi ang ingay-ingay mo sa comment section. Pero binibigyan ka na namin ng opportunity para i-convince ang 3,107 na nanonood ng live ngayon. Pagkakataon mo na, Bex, makakakubra ka ng bonggang-bongga sa handler mo! Oh! Game na, ha? Medyo makikita mo ngayon. Correct. Ngayon, after ng invitation ko, at hindi ka naman aakyat, tapos magpupunta ka dyan sa comment section, na kita. Ibablock na kita. So, ganun po, ha? Ganun ang deal natin. Ayan. Okay. Ayan. Tama. Okay na. Hindi ako madamot. Kayo nga mga kumikitang troll. Alam ko pinagkakakitaan nyo ko dito mga putang ina nyo Pero sige, okay lang. Kung makakatulong ako sa pangkain ninyo, bakit hindi? 'Di ba? Ayun. Ganun lang, Jocelyn, ha? Ngayon, akyat. Pag tinatanong ka, para i-substantiate yung sinasabi mo, kailangan handa ka rin. Pag-anuhin yan. Huwag yung bullshit. Huwag yung bullshit. Ayun. Ayaw nga namin ng bullshitan dito. Kaya nga namin gusto si Sare. Ayaw namin ng bullshitan Tama. Okay na. Hindi na nagsasalita si putang inang Jocelyn Munoz. Jocelyn Munoz. Ano na? Okay. Ayan. O sige, let's go. Jocelyn! Nakita ka na, Jocelyn. Kabubuhan mo, impacta ka. Nag-comment ba ulit? Oo. Wag ba kung natin magsisisi, baka lahat kayo mag-admin na. O, bilis! Okay na sa amin. Convince mo kami, Jocelyn Munoz. Yun nga yung point. Ayan, 3,140 na tayo dito. Bakla, i-convince mo kaming lahat. Bilis! Wag mo na kaming daanin sa mga ganyan-ganyan. Akyat na lang, Jocelyn Munoz. Ayan. Okay, ngayong gabi ha, invite tayo guys ha, invite. Ayan. So yung aakyat lang yung ini-invite, ha? Ayan. O, akyat na Jocelyn Munoz. Ayan yung link sa baba. Akyat na. Ayan o. Please.
Napakaswerte mo. Ikaw ang napiting troll ngayong gabi. Pagkakataon mo na. Okay? O, akyat lang ha. May space dito. Ayan. Okay, let's go. Kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. So, sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po kayo na nakipagtanda kayo kay President Bongbong Marcos. A puppy's first dog food shapes its early health. Yung ang klaro nung punto ni Inday na they are going to be after her regardless. Kung tumakbo siyang vice president, kung tumakbo siyang mayor, hahabulin pa rin siya at patutumbahin siya regardless. Target talaga siya kahit saan siya magpunta. Which is true, I think. And she'll be more helpless kapag mayor siya. And they hold the entire power kasi talagang titirahin pa rin naman talaga siya eh. Dahil they are not really looking at 2025. They're looking at 2028. They see Inday as a threat. Ang galing ni Manny Villar, no? Revelation yun si Villar, yung nagpayo sa kanya. So, ayan. Vice President niya. Hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason. Para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit tayong lahat. Drag me to hell. So, sorry sila muna kasi hindi pa sila nakatanong. Good morning. Doc Leng! Wala po yung intention to run for... Doc Leng, akyat! Doc Leng, akyat! May link dyan, Doc Leng. Bilis. Akyat, Doc Leng. Yung mga matatapang sa comment section, akyat. O pagkatapos, pag hindi kayo makasagot, black. Ganun lang tayo kasimple Si Jocelyn, binlock ko na kasi sabi niya, hindi ko kayo mag-aaksaya ng putang, ino mo kanina ka pa nandito. Isang oras ka nang nanonood ng live namin, tapos sasabihin mo, hindi ka mag-aaksaya ng panahon. Ulul. O, di-block naman si Jocelyn, nawala ang iyong pagkakataon na kumita pa ng mas marami. Ganito yung mga trolls, naiintindihan ko, you are paid. Okay? Naiintindihan ko that you are here para babuyin yung live ko. Ang hinihiling ko lang sa inyo, kung mangtotroll kayo dito, since kumikita naman kayo, galingan yung mga putang ina nyo. Okay? Para may silbi naman kayo sa buhay namin dito. Na makakita kami ng mga perspective na hindi I mean, most of us are like-minded here. 'Di ba? So galingan ninyo po. Kumikita na nga kayo dito pagkatapos ayaw nyo pang galingan. Sayang yung kape ko. Nescafe Gold pa naman ito. Oo, sayang kape ni Kuyang Ibi. Okay? Ayun. Ganon tayo ha. Okay. Vice President from the very beginning. Kamising napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Senator Amy, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Kapilitan hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina, ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalihon ang mga Bisaya. Kaya nabigay ako ng options. Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? No. Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture. Yun. Yes, ma'am. So, LTWIC. Yes. One thing about Inday, alam mo ang mga feedback na naririnig ko kay Inday, hindi talaga siya nagde-decision ng walang evidence. She's really, she's a manager like that. Ang mga manager kasi practically, that whenever they make a decision, kailangan may data. Kailangan may mga pangahawak ang mga ganyan. So, di ba ina-explain niya na nagpa-survey siya before siya nagpa-yes na tatanggapin yung vice presidential position, nakatandem si BBM, ganun. Talagang very rational, nag-SWOT analysis pa nga raw siya and things like that. And that's really part of how she operates daily. Ganun siya talaga. A lot of people think na because of that mabagal siyang mag-decide kasi nga parang less intuitive siya pagdating do sa decision making, pero well, I guess siguro parang ang niya is it's better to err do sa side ng caution
kesa yung gawin mong parang Russian roulette yung decision, gano'n. Pero gano'n talaga raw si Inday, talaga raw ano siya, talaga raw ano siya sa nagde-decide talaga siya based on facts, gano'n. Yeah, ako din sorry. Go ahead, Miss Laika. Actually, napabilib niya ako yung kanina, yung pag may lumapit sa kanya, nagsusuot agad siya. And then after nun, kinukonsulta niya yung pamilya niya bago siya magdesisyon. Unlike ni Manny Pacquiao, kinusulta yung pulang kabayo. Si God yung kinonsul. Ay, di Red Horse daw eh. Parts, naalala mo nun, pinag-usapan natin nun, Parts, bakit yung job description kamo. Kung maalala mo ito, meron tayong pinag-usapan, kinompare natin yung job description ni Lenny as VP nun at saka ni Sarah. So, isang live natin. And nakita natin na mas marami, mahaba at mas extensive yung ginawang planning ni VP Sarah sa trabaho niya. So, hindi lang siya hindi lang siya yung ano mo, Parts, ang tinutukoy mo yan nasa OVP website yan, yung correct. OVP mandate. Oo, yun. Talagang sinabi, bakit magkaiba? Tinanong mo yun sa akin. Tapos sabi ko, actually hindi, mas detalyado siya. Yung mga plano niya nandiyan. So, not only is she a planner, magaling din siya mag-execute. I think it came out of the experience ng pagiging local, yung pagiging mayor niya. Naging parang hindi lang manager. Siya na talaga yung executor nung kanyang sariling syudad. So that gave her that experience na talaga makikita niya yung detalye. At protected siya kasi documented din. No? May tracking. Madali siyang ma-hold accountable kasi may paper trail, may recording, lahat. Ito yung ngayon na hindi kayang whatever ibato sa kanya, kaya meron siyang pinanghahawakan kasi nakadetalye talaga siya. Hindi siya mabagal, detalyado siya, and she protects herself very well. That is a training bilang lawyer, and at the same time, yung experience niya sa manager. Tama si Mami Laika, tama ka, Joey. Ako, I agree with all of you, no? Pero ang nakikita ko dito is how ang thought process ni Inday. And this is probably because she was honed early on sa politika. Dahil bata pa siya, exposed na siya sa politika at karakter ng tatay niya. No? What I see in front of me now is a very rational manager and a very rational leader wherein she combines her intuition, no? Kasi nakikinig siya, pero pag nakinig siya, she has to validate her intuition with the empirical evidence. And then siguro, no, I'm not saying na alam ko to, pero sa tingin ko lang, yung kanyang intuition, yung kanyang gut feel, plus empirical evidence, plus the data, then doon na siya magde-decide, no? Kaya talagang very detailed siya, and every time she speaks and she makes any claims, sigurado talaga tayo na merong resibo. Ito yung napakagandang klaseng leader. Yan yung that makes her a threat, si Inday. Very much. So that is why when she has a press conference like this, ikot ang puwet nila. Let us take note that there were kasi 2023 and 2024 there were drastic increase pagdating sa media expenditures and advertising expenditures ng House of Representatives. And ngayon nakikita natin na yung House of Representatives, the money, the activity that they have in there are, more likely than not na directed against the Duterte, directed against Inday Sara. Even Senator Amy spoke about it na tawag dito na target talaga si Inday Sara ng mga PR at ng mga propaganda dahil because advice yun foreign PR na atakihin na si Inday Sara hanggat maaga. And Inday also said earlier dito sa sinabi niya na, well, I've been the center of attack na isang multi-million multi-million PR attack ng ng Kongreso, ganyan. Pinapakita ni Inday na aware siya dun sa mga nangyayari, pero hindi siya padalos-dalos dun sa mga decisions niya na okay, anong gagawin natin, at what point magaganti, at what point ba ganyan. I would say na siguro yung intuition kasi, yung parang you will get it as you gain experience. Yung mas intuitive ka na mag-decide. I think at this point
relatively si Inday, medyo bata-bata pa rin kasi siya talagang politician. Si PRRD, I think, is a politician na kaya talagang mag-decide ng, kumbaga parang yung politics is at the back of his hand si PRRD because of the longevity of the career, yung wisdom na accumulated through time, yung pagiging prosecutor niya and things like that. Sobrang rich talaga ni PRRD pagdating sa experience. And so, yung decision making ni PRRD at yung way niya ng pagbasa sa political climate, I think yun yung something na siguro hindi pa na-achieve ni Inday ngayon. Of course, Inday would have strengths and weaknesses. And what I hope for is that for Inday to also recognize na yung tatay niya is one of a kind at meron itong mastery sa mga pagbasa-basa ng bagay. And that, alam mo yun, na sana mag-collaborate pa sila further. Kasi kung magko-combine yung skill set ni Inday at yung experience and wisdom ni PRRD, this father and daughter is unstoppable. It's a very potent combination. Oh, yes. Yung Duterte with a Duterte. That's true.